pagtama ng mga kalikasan natin, no? Yung tinatawag na climate change. So, ang paghahanda po natin, Sir Mark, ay kailangan po galing po sa pamilya, sa sarili natin at sa ating mga organisasyon o kung saan man tayo employed. So bilang isang advocate, ang paghahanda po ay kailangan nag-umpisa sa sarili natin. Gaano tayo prepared pagdating sa mga kalamidad? O, yung nangyari kahapon nung sunog sa may Rizal, no? Kita mo ilan po ang patay doon. So kitang-kita mo gaano po pala hindi kahanda ang mga Pilipino pagdating sa mga sunog or even natural calamities. So kami po, Ma'am Lala, Sir Mark, ay isang nag-advocate din pagdating sa resiliency, adaptability, and sustainability. Kailangan po tayo adaptable na tayo sa sitwasyon, sa pagbabago ng ating mundo. At kailangan sustainable tayo pagdating sa paghahanda sa ating tinatawag na preparedness. Oo. Parang ano yan, Sir Joel, sabi nila sa pag-prepara mo sa iyong kahandaan, dapat una na-identify mo muna kung ano yung mga hazard sa paligid mo. Ang bahay mo ba'y nasa may yung hills, yung ibig sabihin pwede ang erosion, pwede yung guho. Oo, ang bahay mo ba'y malapit sa ilog na pwedeng umapaw. Ang inyo bang komunidad ay hazard do sa fire hazard ng ganyan, ha? So di ba yung bahay mo mismo, yes, meron bang fire escape? Hindi, yung mismong komunidad mo. Location ninyo dapat familiar ka, alam mo kung ano yung mga posibleng disaster na tumama sa inyo, no, Sir Joel? Yes, Sir Mark. Ang kailangan natin, mga kababayan ko, alam nyo, may programa po ang Department of Science and Technology. May tinatawag tayong Hazard Hunter. I-click mo sa Facebook or sa inyong mga social media platform o sa website ng Hazard Hunter. Pag i-click mo yan, Sir Mark, makikita mo ang lokasyon mo, ano ang hazard na expose kayo. Ang tawag ulit yan ay Hazard Hunter PH. So ma-assess mo, tinatawag na risk assessment, Ma'am Lala. Alam mo ang mga panganib na nakaabang sa inyong kinalalagyan, bahay man, opisina, kung saan man kayo. So ano ang mga exposure ng mga kalamidad? Inaral ng mabuti yan at maniwala tayo din sa science. Hindi po hula-hula. Mahirap po yun. O sige isa-isahin natin. O halimbawa, hindi naman madaling lumipat ng bahay. Di ba? Napakamahal. Ay halimbawa, talagang nandun ka na sa lugar na yon. Ang hazard sa tahanan mo, yung kagaya na banggit ni Mark, prone to landslide. Ano pwede kong gawin para ingatan ng sarili ko at aking pamilya kung talagang doon ang tahanan ko? Yan po, Ma'am Lala, maganda yung tanong mo. Ang tinatawag na niyan, adaptability. Since yan po yung ating sitwasyon, prone ka na sa landslide, kailangan po ang ating structural integrity ng ating bahay. O i-design natin yung structure na adaptable siya sa hazard or sa risk na expose tayo. Di ba, Sir Mark? Kung prone ka sa baha, taasan mo na. Yung katulad sa mga 3 floors. May aakyatan ka. Yung may silong na wala naman walang yung para may paa. May mga bahay na may mga paa na bato o konkreto, ganon. Oo. Tapos yung kung malapit ka sa mga landslide prone areas, kailangan i-adaptable na yung structure ng bahay mo. So yun ang problema natin, Ma'am Lala, kasi ang mga structure natin design po not adaptable to the climate risk or sa mga risk na expose ang ating mga kababayan. Yun po. So kailangan po ito i-develop nating culture mga Pilipino na adaptable tayo and sustainable tayo pagdating sa impact ng hazards, ng mga risk sa disaster. Kasi tayo mamlala sa disaster talaga. Opo. Sir Joel, hindi ko alam kung masasagot nyo rin. Kasi di ba, ang dami nagpapagawang bahay. Yung iba, di ba, mga murang bahay, paano? Siyempre, ang priority, yung safety. Pero sa permit ba, di ba alam ko yung sa earthquake, kailangan po pasado yung plano ng bahay sa certain intensity of earthquake. Tama ho ba? Tapos, ito, kung land slide prone yung area, yung sa design din ho ba, sa disenyo pa lang ng bahay, may mga ganun pong dapat pagdaanan kung aprobado po, hindi ho ba ng engineer o structural engineer ba ang tawag doon? Tama ho ba, Sir Joel?
Yes, ma'am Lala. Ang normaling process niyan bago ma-approve ang isang building permit, dumadaan talaga sa mga analysis sa ating mga structural engineers. Oho. Problema lang, sorry to say ha, yung ating mga bahay na gawa po ng ating, sorry, sa mga affordable housing ang tawag natin dyan. Dati po Oo. housing. Karpenterong kapitbahay. Oh. Oh. Si Foreman Walang na plano titira yun. lahat, ha? Oo, walang plano kasi. Oo. Oo. If you remember yung Cherry Hills tragedy, Oo, long time ago. Oo. Oo. Tinan mo buong subdivision halos landslide. So yung lessons natin yon. So sana po ang ating mga kababayan mag-analyze ng mga hazards kung saan sila titira. Kailangan natin po, katulad ma'am, pag gusto mo ipalaki, pataasin yung bahay mo diyan sa Bulacan, Malolos, Paumbong, Hagunoy. No, Pataas na Naku yung po. bahay mo, hindi ka naman makalabas. Oo. Oo nga. Naku, kasi tsaka ang yung- baha dyan, nagkukulay green na. Hindi na nawawala. Puro na mga hindi ba? Oo. So talagang na yan, below sea level na nga sabi nila dyan. Kaya yung iba ginagawa, wala na lang saksakan sa ground floor, tapos yung mga Oo. gamit nila na Oo, hindi yung pwedeng mabasa, importante sa nasa second floor na. floor. Kasi naiintindihan natin na hindi nga madali na i-uproot mo doon, yung lilipat sa matataas na Oo, lugar, eh. dahil hindi naman lahat ay may